umaga po sa bawat isa. Good morning! Maayong adlaw, magandang umaga sa bawat isa na nandito. Purihin ng Diyos kanyang kabutihan at kakilangan sa buhay nating lahat. Tunay po ng Diyos ay buhay, makapangyarihan at dakila sa buhay ng bawat isa sa atin. Tingnan niyo po ang inyong mga katabi. Ngitian niyo po sila kahit sa balong ng bawat isa. Hindi, lang. Payagin po inyong kasiyahan, kagalakan dahil sa Panginoon. God is good, God is great, God is gracious and loving. His kindness and mercy never comes to an end. Salamat po sa Panginoon sa kabutihan niya. Maging po sa ating po mga kapatid, hindi po natin kapiling face-to-face na po yung online sa mga kayong nagkakaroon. Isang magandang umaga sa pagkakataon po ito na ibinigay ng Diyos muli sa ating pong buhay. Amen po ba? Tayo po'y nandito upang makapanayam, makipag-usap, makipag-debate sa Diyos. And it is because worship service, worship moment na binigay ng Diyos sa atin, tunay na tayo po'y nagagalak sa Kanya pong biyaya po bawat sandali ng buhay. God is a giver of life, and we thank God for that. Po'y nagkakalog ng buhay, salamat po sa buhay. Alakasan din naman bawat sandali ng buhay natin, kalog po ng Diyos. Salamat po sa biyaya niya. At panibagong sigla uli, hindi rin ng Diyos sa buwan ng bahay sa atin. Tayo pinatutuwa, nagagalak ng Diyos ay magpapagaling, magpapalakas ng bibigay ng tagmagpahal sa bawat isa. Salamat po sa inyong mga panalangin, salamat po sa biyaya ng Diyos, salamat po sa kalakasan panibagong sigla, at patuloy binibigay sa bawat isa sa atin, bilang po sa inyong malikot, kasi sa po yung maniwala. All throughout our lives, God is never short-handed us with His greatness, with His blessing, because God is good and He loves us so much. Mahal tayo ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, mahal ako ng Diyos. Wala kang magagawa doon, mahal ako ni Lord. At mahal ka rin ng Panginoon. Natitiwala po tayo doon, di po ba? Gano'n ba kalawak ang pag-ibig ng Diyos? Aba, hindi ko kayang sukatin yan. Hindi ko kayang timbangin at hindi ko kayang limitahan. Okay, salamat po sa kanyang kadakilaan, pag-ibig at kaligtasan naman ibinigay sa bawat isa sa atin. Tayo pong lahat ay muli pong tumayo. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, God, for the wonderful moments that God has given us today, the wonderful service that God give us another moment that we can be able to worship the Lord in spirit and in truth. Ako po'y naniniwala, meron po kayong dalang Bible, whether that's in your cellphone o nasa inyo pong book-bounded na Bible, ay paper-bound na Bible. Salamat pa rin sa Panginoon sapagkat meron tayong kalayaang magbuklat ng ating pong Biblia. At kung hindi nyo pandala, meron po tayong malawak na screen dito, malaking screen, upang makita po niyang talata natin po pagbubulay-bulayan ngayong umaga. In the Old Testament, let's open our Bible in the book of Ecclesiastes. Baka magulat kayo, hindi niyo makita ang Ecclesiastes. Sa Tagalog po, mangaral. Ecclesiastes po sa English, Bible, Tagalog mangaral. Chapter 4, verse 9, Ecclesiastes. Chapter 4. Ang chapter 4 po katapos-tapusan ng chapter 3. Amen. Kasi yung old manuscript, kung saan sinulat ang Biblia, wala pong chapter, wala pong verses yan. For your information. Pero pinagaan lang po para madali nating makita. Kaya may mga chapter at mga verses po yan. Pag magkamali man, hindi po ang Diyos ang nagkamali niyan, ang tao ng marahil. Chapter 4 ng Ecclesiastes verse 9, ito pong ating mababasa. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa, mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, may tatayo siya ng kanyang kasama. Kawawang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Pinagpala na po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Tingnan niyo po sandali ang inyong katabi. Kapatid, hindi ka nag-iisa sa pagkakataong ito. Sabi sa katabi mo, Sister, Brad, hindi ka nag-iisa. Hallelujah. Tayo po'y manalangin at tilingin po natin ang gabay patnubay ng Banal Espiritu as we deal with God's message this morning. Hallelujah. Let's again worship God. Thank Him. God is good. All the time He is good. And His goodness must be declared and described in our prayer. Let's declare the goodness of God. Atin pong ihayag ang kabutihan ng Diyos. Pasalamatan po natin siya sa pagkakataon pong ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise your name, O God. You're worthy to be glorified. You're worthy to be praised. You're worthy to declare your goodness
Karapat dapat ka, O Diyos, sambahin, dakilain, pasalamatan, O God. Mabuti ka sa amin at hindi ka kailanman nagkukulang, O Diyos. Father God, once more we want to be thankful, O Lord, giving you glory and honor, O God, sa magandang araw na ibinigay mo po sa aming pong buhay. Kapasalamat po kami, O Diyos, sa iyong kabutihan, kadakilaan, biyaya, na napakasagana pang kung amin lang pong papansinin, hindi ka nagkulang, O Diyos. Marahil, hindi po namin pinapansin ang bawat blessing na binibigay mo. O Diyos, ang hininga namin pong taglay ngayon, pagsikat ng araw, pagpatak ng ulan, ay biyaya mo po ito, O Diyos. Maging bawat araw dumarating is a gift for us, O God. We're so thankful, O Lord, because you are a giver of life, giver of hope, giver of everything that we need, O Lord, to survive in this world. Salamat po. Ama, salamat din po sa pagkakataon, idinako mo kami sa lugar na ito upang sambahin ka. Espiritu at katotohanan, O Diyos, salamat po. Salamat, 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 Lord, sa napakabuti mo sa amin. Salamat din sa amin pong mga kasama, mahal-mahal sa buhay na kapiling po namin ngayon, at marahil ang ilan po sa amin hindi po namin kasama. But we're so grateful, O Lord, for them, for they are our encouragement. They give us hope that comes from you, O God. Salamat po. Dalayan ko, Lord, mangusap ka sa aming kalagitan sa pamagitan po ng iyong mensahe na iyong pong nais pong ipaabot sa bawat isa. Palakasin mo ang bawat isa, patatagin mo ang buhay namin. At Lord, makita namin yung iyong mensahe, Lord, at ito po'y umukit sa aming puso. Magturo sa amin, Lord, ang magtuwid ng buhay po namin. At gayon din, Lord, makita namin ang galaw at pagkilos mo sa buhay ng bawat isa, O Diyos. Lord, huwag mong hayaan, O God, na uwi ang bawat isa sa amin na may problema, na uwi silang malungkot, kundi pawiin mo lungkot, palitan mo ng kagalakan at kagalakan na nagmumula sa iyo, Diyos, ang siyang bumalot sa isip at kalooban ng bawat isa. Lord, solve our problems. Lord, we lay down everything to you and even our lives, O God, as well in this moment. Narito pong iyong lingkod. Gamitin mo po, O Diyos, sa aking buhay bilang daluyan ng pagpapala para po lamang sa iyong kaluwalhatian lamang, O Diyos. Salamat po ng marami. All the glory, honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Amen, amen, and amen. Kayo po'y makakaupo na muli in the presence of God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Muli, kung titignan po natin talatang ating binasa, may kinalaman po ito sa kahalagaan ng bawat isa. Thank God, God has given us a home and a family to deal with. Salamat po sa Diyos. By the way, pinamagatan ko po ang mensahe ng Panginoon nang bigyan ng jacket yan at payungan mo na rin. Ayan. So may karugtong, may bonus ba? Yun po ang message niyan. Ang PowerPoint ko po nandyan, no? Yan. Bigyan mo ng jacket yan. Ay, payungan mo na rin. Kasi kulang yun eh. Pag umuulan, jacket lang, basa din. So payungan mo. Ano mensaheng pinapabot ng Diyos sa atin? Hallelujah. Marahil familiar kayo sa katagang, bigyan ng jacket yan. Hindi po binabagay ko dahil tatakbo ko bilang senador, no? Kundi para ipayag sa inyo ang mahalagang mensahe ng Diyos na ilinagay niya sa puso ko itong nakarang ilang mga araw. Bagamat ito po ay matagal ng mensahe pinabot ng Diyos sa aking buhay, napakahalaga sa ating lahat. Well, let us see na idea kung bakit kailangan natin additional protection na mag-iingat po sa ating pumbuhay. Additional protection. Alam niyo po ba kung bakit ka nilagay ng Diyos sa isang tahanan? Sino dito masayang umuwi ng bahay pag nakita niya kanyang pamilya at nagagalak siya? Na nawawalang stress. Sino naman dito pag umuwi ng bahay lalo dadagdagan yung stress niya sa buhay? Lumulungkot siya. Natutuwa sila kapag wala ka. Pero pag umuwi ka, parang gumugulo yung bahay. Nawawala ng kapayapaan. Alam niyo, hindi ko na kailangang banggitin ito sapagkat meron kayong kilala marahil na nangyayari ito sa kanilang tahanan. They fail to realize the importance of fellowshipping and relational. In a relational situation na kung saan ang tahanan po ay isang lugar na kung saan tinaguyo po yun ng Diyos upang madama natin yung pag-ibig, kalinga at pagmamahal. At pag ganun din naman ang kahalagaan ng bawat isa. Yan. Alam mo ba na ating relationship are our protection during storms of life? Ang ating ugnayan ay napakahalagang proteksyon kapag dumarating yung bagyo ng buhay. Kapag ang ating mahal sa buhay, kaibigan, family members ay dumaran ng pagsubok ng buhay,
O nakararanas na siya ay bagyuhin. Tinutulungan natin sila at gayon din naman sila sa atin. Di po ba tama yun? Sino pong nakaranas po ng bagyuhin siya? Tayong lahat. Ito nakarang ilang linggo, no? Ako po yung nasa Quezon noon, talagang binabayo po yung lugar noon, nung pati Bicol area. By the way, patuloy po yung ating pong paghingi ng tulong sa bawat isa, ating pong suporta na ating pong mga kapatid, kaibigan, kakilala, kababayan na nasa lanta ng baha at patuloy pong tumatanggap po ang ating samahan ng tulong upang maipabot sa kanila. Lalo na po yung Bicol area na yan. Itong nakarang buwan, bagyo pala. So nakaranas po ng pagdurusa. Some of our pastors and friends are suffering because of the storms that they had. Yun ay physical na storm yun. How much more ang buhay po natin dumarating po sa iba't ibang uri ng bagyo, di po ba? Dahil po doon sa mga bagay na, kapag dumarating sa ating mga mahal sa buhay ang bagay na yon, di ba, landyan tayo upang tulungan sila. Mali ba na lang mag-aaway kayo? Mali po yun. These are people who are supposed to committed to one another, protect each other in the storms of life. Kaya nga ang tawag sa kanila ay loved ones, di po ba? Pamilya, loved ones. Mahal mo sa buhay, loved ones yan. Sino ang loved ones mo? Mga mahal mo sa buhay, pamilya, kasama sa buhay, kaibigan, kakilala, kabarkada. Ngayon marami pong best of friends, pero best of the enemies. Malungkot naman bakit madinig yung bagay na yun. Kaya hindi lang basta sasabihin natin, bigyan ng jacket yan. Dapat tayo maging jacket at payong para sa kanila. Di ba? Bakit? Kasi tayo po ay nilagay ng Diyos sa isang lugar na kung saan ikaw magsisilbing payong at jacket para sa mga pangailangan ng isa't isa. Lalo sa panahon na kanila pong naranasan ng bagyo ng buhay. And we're so thankful to God sapagkat hindi po nagkulang bigyan tayo ng Diyos ng mga tao magbibigay ng kalakasan sa atin. Amen po ba doon? Meron po ba kayong kilala na nagpapalakas sa inyo? O kilala na iniinis kayo, ginugulo buhay nyo at nagpapawala ng sigla? Para mga pag kinausap mo, Pastor, nanlalata ako pagkaharap ko siya. Meron po taong ganun, di ba? Sa opisina, lalo sa opisina. Naranasan ko pagka dumarating yung boss namin, lumulukot kami. Pagka umaalis yan, sumasaya kami. Lagi kayong masipag kami pagka wala siya. Pagka dumarating siya, tinatamad kami magtrabaho. Sino po nakaranas ng ganun? At sino po ganun? Pagka umuwi kayo sa bahay, kayo po nagdudulot ng lungkot at para bagang hindi gumagalaw ang mundo ng ibang tao. Ang sabi po sa Ecclesiastes chapter 4 verse 9, ito po, i-reflect po natin po yun. Ang sabi po dyan, ang dalawa'y mabuti kaysa isa. The reason why God gave Adam his wonderful wife Eve is because nakita ng Diyos hindi mainam sa lalaki nag-iisa. Sabi ng Bible kaya bibigyan ko siya ng mga kasama at makakatulong sa buhay. Mga kasama at makakatulong. Sino po may asawa rito? Pakitaas ng kamay. Yung masayang may asawa, nag-asawa siya. Sino po yung natawa na yung iba kasi masaya. Mga kasama at makakatulong. Yan po ang dahilan. Upang ikaw may makasama at may makatulong sa buhay. Hindi yung may alila at gwardya. Pwede naman pwedeng gawing gwardya, pero makakasama at makakatulong. It is not good for a man to be alone. Sabi po ng Bible, ang dalawa'y mabuti kaysa isa. Bakit? Mas maraming bunga ng anumang gagawin nila. Di po tama po yun? Mas marami daw bunga ng gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, may tatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Take note of this. Mismo ang Biblia nagsasabi ang kahalagahan ng bawat isa sa atin. Relational development is so important. Relational fellowship is so important sa ating pong paglago. At gayon din sa panahon ng life storms. Life storms. Panahon ng kaguluhan, panahon ng problema. Ang buhay natin sa mundong ito ay patuloy na humaharap sa iba't ibang klase ng bagyo. Di po ba? Hindi lang pong bagyong literal, no? Kundi bagyo. Iba-ibang klaseng bagyong emotional, bagyong social, bagyong pang-pamilya, pang-sports, ano ang klaseng bagyo yan. Given na ito, at hindi na natin kailangan pagtakhan pa kung bakit may bagyo ang buhay. We need to protect our loved ones in moments of strong storms that come to them. Diba? Kailangan mong ingatan. Kaya nga't yung iba ako po bilang tatay, pagkat may bagyo, talagang sinisecure ko yung bahay, yung bintana, inaalam ko, parang pinoprotektahan ko, nilalagyan ko ng tolda, tinatalian ko ito, ganitong bagay. No? So, bakit? Kasi gusto kong ingatan ang aking pamilya pag dumating yung bagyo. Sino pong gano'n na kaisipan? Diba? Kung kayo po may asawa, iingatan niyo siya. Tama po ba?
Hindi yung bang pagkadatawid kayo sa daan, mauna ka na, Mari, mauna ka na, mahal, bakit maran yung truck ko? Marami, gusto mo siyang masagasaan. Gusto mo siyang masagasaan na. Kasi para bagang ang pagsasama niyo hindi na masaya. So hindi na siya protection sa buhay mo, kundi sama ng loob. Hindi dapat ganon. In any relationship that God would like to establish, ibagi sa church we must be an encouragement to people, a source of jacket and umbrella to them in moments of storms. Di po ba? Hello. Yan po ang church. Yan po ang mananampalataya. Yan po ang kalipunan ng mga Kristiyano. Yan po ang pamilya ng Diyos. We are family here. Tayo po'y pamilya ngayon dito. Dapat po natin unawain. Ang concern mo ng iba, concern din natin. Ang pasanin na ipasanin din natin. Hindi yung pasanin mo, problema ko, pastor. Pagka may problema ng pastor, bahala ka sa buhay mo. Hindi mo ganun. Tayong lahat ay magpasanan sa isa't isa. Sabi ng Bible, tingnan niyo pong mabuti ang talatang ito. I-reflect mo anak yun. Pag ang dalawa ay mabuti kaysa isa, sino may kasama ngayon? Kahit sa dilim, pag naglalakad ka, it would be good for you to come, to walk, not alone, but with someone else, di ba? Parang, kapag kasama ko tatay ko, kahit sinong berdugo yan, alam kong, kasama ko tatay ko eh. So, feeling ko, strong ako, feeling ko, matapang ako, feeling ako, iingatan niya ako. Ito ang feeling, di ba? Kasama natin ang Diyos. Hindi ka naman nag-iisa eh. So, feeling natin dapat strong tayo. Kaya sabi ng Bible, mas maraming bunga ng anumang gagawin nila. Tama ba yun? Yes. Kapag nabuwal ang isa, naitatayo siya ng kanyang kasama. Pagka nabuwal, ibig sabihin, normal sa atin, dumating sa atin ang panghihina, panlulupaypay, problema, pagsubok ng buhay. Normal po yan sa mundong ito. Sabi nga ng Panginoon, in this world you shall face a lot of troubles. Sa mundong ito, makaranas kayo ng iba't ibang uri ng kapigatian. So iba-iba problema natin dala ngayong umaga. Ako po yung naniniwala, ang ilan sa atin may mga bigating dala-dala. Di po ba? So may mga pagkakataong pwede kang bumagsak, may pagkakataong pwede kang manlupaypay, manghina, magkasakit, at maging maluba ang iyong kalagayan. Pwede yun eh. Kaya sabi rito, pwede kang mabuwal. Pero pag kayo sa panahon kayo nabuwal, may tatayo siya ng kanyang kasama. Somebody who are there, who will lift us up, encourage us, and support us. Sabi rito, kawawang nag-iisa. Kawawa nag-iisa. Sabi pa sa mga balo. Alam niyo may mga balo, minsan marami pa silang kasama at kaibigan eh. May mga asosasyon yan. Asosasyon ng mga balo. Enrolo kayo sa mga asosasyon ng mga lonely people. Marami ho yan. Magkakasama din. Mga lonely people. Magkakasama, sabi ko, malungkot pero magkakasama sila. Kaya lang yung loneliness nila na-uplift ng bawat isa kasi nagpapalakas ang bawat isa. Sino dito lonely? You want to be alone? Ako po, ugali ko yung gusto kong nag-iisa madalas. Pero sa isang punto, kahit ako'y nag-iisa, gusto ko rin may makasama at may makausap. Kasi bakit? May mga pagkakataon hindi ko kaya. May mga tanong ako hindi ko kaya, may mga issues ng buhay na kailangan ko ng suporta ng iba. At salamat po, nandyan po kayo na nanalangin, nagbibigay ng kalakasan din naman. Salamat po sa Panginoon. Amen. Palapakan natin ng Diyos, may kasama tayo sa buhay. Hallelujah. Praise God. Ang sabi na isa pastor, pwede bang makausap ko? Hindi ka nausap ko. Ay, huwag siya lang daldal ng daldal. Magsasalita ako, pastor, sandali lang pakinggan niyo ako. 3 oras ako nakinig. Nagsisimula lang magpayo. Sabi ko nga, the best thing a counselor could do is to listen. Ang pinakamabuti pong bagay na dapat isang gawin ng isang counselor ay makinig lang. So ako'y nakinig. Sabi sa akin, pastor, salamat po. Pinakinggan niyo ako. Ay, hindi na ako nagsalita. Natuwa na siya sa akin, nakinig lang ako sa kanya. Ibig sabihin, sa panahon na kanyang kailangan ng suporta, nandun ka. Nandun ka lakasan. Mga magulang, hello, nandiyan po ba kayo? Sa panahon natin, mga anak na kailangan ng pag-abot, pakikiramay, nandyan tayo. Marami po magulang, nasa kapitbahay, nagipagchismisan, mga Marites ang pangalan, Marisol, Sulsul. Pero yung panahon na kung saan ikaw'y dapat nandun, kahit na hindi ka na magsalita, yung presence mo merely, your presence is a mere strength to these people around us. Di po ba? Ganun lang naman yun eh. Sabi rito, kawawang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya'y nabuwal. Yung salitang nabuwal, twice na binanggit dito. Ibig sabihin, realidad po ng buhay yan. Realidad ng buhay. Sino dito kailanman hindi isinipon, hindi inubo, hindi nagkasakit? Meron po ba? Wala. Sabi sa, pastor, ako hindi nakakasakit. O, sino sabi sa'yo? Hindi ako nanghihina. Sino may sabi sa'yo?
Sa totoo lang, all of us are not perfect. We are all sinners. By God's grace, we are saved. Sa pamagitan po ng pag-ibig ng Diyos at kabiyaya, tayo naligtas. Hindi tayo perfecto. Only Jesus is a perfect person who exists in this world. Kaya lang sa isang banda, sa kabila ng ating kayo na nandyan siya, hindi niya tayo iiwan, ipababayaan. Sabi nga ng Panginoon, kailanman hindi kita iiwan, ipababayaan. Sabi nga ni Lord, come to me, I will labor and heavy laden, and I will give you rest. Lumapit kayo sa akin, kayo napapagal, at nabibigat ang luba, sa inyong mga pasanin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So napakahalaga doon. Sa panahon ng storms na ito, iba-ibang klase ng storms eh. What we need to do is to ask God's purpose about the storms and ask also for His help to overcome it. Alamin natin, bakit ito dumarating ang problema ng buhay? Kasi given yun, yung salitang nabuwal, given na yan. Given ho yan. Ibig sabihin sa mundong ito, hindi mo pwedeng hindi maranasan iba't ibang uri ng lungkot. We know what is pain is. Alam natin, ibig sabihin ng aray ko. Kasi minsan ang buhay painful. Alam natin stress. Anong source ng stress? Anong stress? Sa ibang tawag, stress. Dahil dami. Hindi na po ito kakaiba sa atin. Yung tayo po yung lumungkot, manghina, manlupaypay, bumagsak, magkasakit, manlupaypay. Bahagi po ng buhay, mabuwal. Pero sa kabila ng lahat ng ito, God would like us to understand what life is all about. Why does God allow problems to happen? Bakit inaintulutan ng Diyos ang problema dumating sa buhay natin ito? At ano po yung solusyon ng Diyos sa bagay na yan? At paano natin ito ma-overcome? Sometimes life brings storms of change. Minsan daw, ang buhay natin, nagkakaroon tayo ng bagyo ng pagbabago. Bigyan ko yung example mamaya. And other times, storms of harmful ideas, yung bagyo na kung saan yung gumugulo isip mo, hindi mo alam ang gagawin mo, o kaya bagyo na kung saan may mga circumstances hindi maganda. Yung mga pangyayari hindi mo inaasahan, yung ang ganda-ganda ng gising mo, tapos makakatanggap ka ng text na lulungkot ka kaagad. Bahagi ng buhay. Hello? Ito nakarang ilang linggo, hindi ko nababanggitin yung particular issues ng buhay ng paglilingkod ko. District-wise and church-wise. Yung bang ilat ibang mga problema. Yung nagpapahinga ka, tapos bigla ka tatanggap, Pastor, ito po may problema. Yung sa kailangan mong, binagbigyan ka ng bakasyon, pero para walang bakasyon. Kasi may dumarating na problema. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Napakahirap. Yung bang masaya ka at masigla, pinalalakas ka na, tapos bigla kang malolobat. Sino nakaranas na malobat? Dati hindi uso yung salitang lobat eh. Ngayon, low battery. Ibig sabihin, wala nang energy yung baterya mo. Wala nang energy. Dumarating tayo doon. Mapatatay, mapananay, mapaanak, mapa-empleyado, mapa-businessman, ano man kalagay mo sa mapapastoro, sino man ka sa bundong ito, ano man ang ginagawa mo. Dumarating tayo doon. Yan. Now, every storm is a school, every trial is a teacher. Pag-usapan natin sandali ito. Bawat bagyo ng buhay, nandyan lang talaga yan, hindi naman naiwan yan eh. Sabi ng balita, good thing to note, 3 linggo daw hindi tayo makaranas ng anumang klase ng bagyo. Sabi sa balita, sabi ng Pag-asa. Ito yung Pag-asa na walang Pag-asa kumisa, no? Sabi ng Pag-asa, 3 weeks daw tayo makaranas ng good weather condition. Wow! Titignan niyo po yung satellite, wala man lang nabubuong ulap doon. Ang problema, pagka walang ulap, masyadong mainit. So may problema din. Ibang klaseng storm naman, storm of heat wave naman dating noon. So iba-ibang klase ng storm sa mundo. But one thing sure, meron pong tinuturo ang kung bakit tayo nakaranas ng pagsubok at problema sa mundong ito. Amen. Gusto nating malaman? In this world, surely, we are going to face troubles. Ang sabi po ng John 16:33, paki-reflect mo anak yung verse na yan. Ang sabi pa ng Panginoon dito, I have told you these things so that in me, you may have peace. Sinasabi ko mga bagay nito upang sa pamagitan ko ay kayo magkaroon ng kapayapaan. Sinimulan ni Lord Jesus ang talatang ito sa pamagitan ng kapayapaan galing sa Kanya. Okay? I told you this thing. Binanggit ng Panginoon yung mga bagay na yung mga previous statement niya. Sabi nito, so that in me, you may have peace. Sino ang source ng peace ng bawat isa sa atin? Dapat si Jesus. Ang sabi, in this world, you will have troubles. Sa mundong ito, kayo po'y magkakaroon ng troubles. Pag sinabing trouble, isa lang. Pag may S, marami. Plural. Di ba? But take heart, I have overcome the world. Hallelujah.
Kaya tingnan niyo po, in spite of troubles, sinandwich ito ng peace and then overcome it by Jesus Christ. Nakita niyo po, pinalaman ng presence ng Panginoon yung troubles natin sa buhay. Dapat doon natin maintindihan. Hawakan po natin talatang ito. Totoo po na may trouble sa mundong ito. Hindi naman pwede yun. Ma-hospital ka lang eh. Wala ka pa sa hospital, namumroblema ka na eh. Lalo na yung pag-aalis ka na sa hospital. Diba? Kaya sino pong gusto ma-hospital? Wala. Maganda sa hospital, air condition yung room. Tapos, may mga doktor titingin sa inyo. Kaya lang kuminsan, absent yung doktor, binabayaran nyo siya na wala sa oras na parang consultation daw, titingnan ka lang. Tapos meron checking bakit ko naman kasi kapatid ko doktor eh. Sabi sa akin, Boss Jun, hindi naman kailangan yung hospital ka. Ayaw niya ma-hospital kami. Why? Kasi may mga acquired na pwedeng wala kang sakit. Pagdating mo sa hospital, magkasakit ka. Yan. So hindi ko sinasabi lahat ng hospital, hindi malinis pero yun po ang reality. I've overcome the world. Pansinin niyo po itong bagay nito. Sa katotohanan po na mayroon pong problema sa mundo. Tingnan niyo katabi niyo. O di ba? Prove yan, may problema kayo. Joke lang po. Pero tingnan niyo rin po sila sapagkat di lang dapat sila maging problema. Dapat maging solution sila ng buhay natin. Amen. Hallelujah. Kapag tayo nakaranas ng iba't ibang uri ng kahirapan o problema sa buhay, ang unang ginagawa natin ay pilitin nating sisihin ng iba. Yan po kuminsan ang ginagawa ng tao eh. Bakit ba ako naglalasing? Kasi tinuruan ako ng tatay ko maglasing eh. O sinisi mo pa siya. Pwede ka namang mamili ng tama eh. Di po ba? Hello? Kakaintindihan po ba tayo? Ba't ka lumungkot? Pwede ka naman sumaya eh. Pero given na yun, may kalungkutan. Sa kabila ng kalungkutan, pwedeng it is your choice to be happy. It is choice to make yourself more sadder than before. Yun po pwedeng mangyari. Pwede mong piliing maging mabuti, maging mabait, at maging masama. Sa mundong ito, it is a choice always. Life is full of choices. Amen po ba? Pinili ko maglingkod. At sa paglilingkod, hindi ganun kadali. Pinili ko yun eh. Pero pwede akong naglilingkod ng masaya, pwede akong naglilingkod na nagrereklamo at balisa. Di po ba? Marami yung ganun eh. Naglilingkod pero reklamado, naglilingkod pero problemado, naglilingkod pero hindi masaya. Naglingkod ka pa. Kasi pwede mong piliing maging masaya ka. Sino dito may asawa? Siguro naman pinili sila para maging masaya buhay niyo, di po ba? Ba't lumulukot? Pag lumulukot, pwede mong piliing sumaya pa rin. Hello? Kakaintindihan po ba tayo? Nandito po ba? Yung may mga problema sa asawa. Dalangin natin sila sa... Total, langit na malawak, Lord. Total, maluwag pa langit. Kunin mo na sila. Hindi naman ganun dapat. Kaya lang sa isang banda, bakit may problema? Sa tahanan lang eh. Hindi na kailangan lumayo pa eh. Within our homes, there are problems and issues and troubles, di ba? May issues, may problema at may pagsubok sa loob ng tahanan. Relation, mga kapatid, minsan nagbabangayan. Konting bagay, nagtatalo. Given na po yan. Pero I can choose to be a peacemaker rather than a troublemaker. I can choose to be the one who will be positive ang resulta na aking pagpili o negatibo. So it is a matter of choice. Kasi binigyan ka ng Diyos ng karunungan, kakayanan, pag-iisip. At desisyon pwede mong gawin. Tama po ba yun? Alam nyo, nilikha tayo Diyos ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis. Ano yung kawangis natin ng Diyos? Sa anong bagay? Sa mukha, hindi po. Kawangis natin sa intellect, will, and emotion. Ang Diyos may damdamin, marunong siya magmahal. Tayo rin marunong magmahal. Hello? Tama po ba yun? Marunong ka dumama. Ang Diyos, madamdaming Diyos. Alam niya yung nalulungkot ka. Daman niya yun. Kasi Diyos siya na mayroon kayong kalooban. Kakaintindihan po ba tayo? Huwag isipin, hindi ako naramdaman, hindi naintindihan nila ng damdamin ko. Sinong may sabi sa iyo? Inilikha ka niyang ayon sa kanyang larawan eh. Ang sabi nga ng Bible, God is love. When we define love, it is a feeling of emotion. Di po ba? Damdamin pong nadadama po yung bagay na yun. Ngayon, ang Diyos din nagbigay sa atin intellect. Kasi ang Diyos matalino, binigyan tayo ng katalino na mamili at magpasya at matuto. Tama po ba yun? Sino dito hindi natututo? Yung kopya ng kopya. Kahit kopya ng kopya, matututo ka. Matututo kang kumopya eh. Di ba ma? Alam, natututo ka rin sa buhay mo. Natututo kang gumawa ng mali. Natututo kang gumawa ng tama. Because God has given us an intellect to understand things in this world. And then God has given us power to decide. Kapangyarihan mamili. Hindi ka naman ginawa ng Diyos ng robot eh. Pwede mong piliin mahalin siya, paglingkuran siya. Pwede mong piliin ang tama at pwede mong piliin yung mali. Sa isang banda. Kakaintindihan po ba tayo sa punto na yan? So sabi rito sa ating pong pinag-usapan, it doesn't matter whether your problem is. Huwag mo na sisihin ng ibang tao. You know what? It doesn't matter where your problem comes from. God still has a purpose for it in your lives.
Huwag mo nang isipin ko anong dahilan ng problema, kundi isipin daw natin ano yung purpose kung bakit binigyan tayo ng ganitong problema sa buhay. Hello? Isipin natin, Lord, all things work together for good eh. Why does you allow this thing to happen in my life? Bakit mo pinahintulutang mangyari itong buhay, bagay ito sa buhay? Bakit ang problema ito sa akin, hindi sa kapitbahay ko? Sino dito may problema mabigat? Papayag po kayo magpalitan tayo ng problema? Sige lang. Sino papayag? Siguro marahil papayag kayo. Kung madinig nyo lang problema kung dala-dala malamang. So, iyon na lang yan. Sometimes we pretend to be happy. We pretend by smiling, di ba? Kamusta ka na, Pastor? Ito, mabuti. Kaya tanongin niyo katabi, kamusta ka na? Ngingiti lang yan. Pero in reality, hindi niya mabanggit yung tunay na bigating dala-dala niya. Tipo, tama po ba yun? We pretend to be happy. Pero in reality, salamat sa Diyos, marunong siyang umunawa, marunong siyang umintindi. Pag sinabi mo kay Lord, ako po'y mabigat na problema. Be honest with Him. Kasi sabi ng Bible, humble yourself in the sight of God, God will lift us up. Magpakababa ka sa harapan ng Diyos, itatas ka niya. So pagpapakababa, isa po sa parang pagpapakababa, yung paghayag ng realidad ng ating buhay. Panginoon, ako po'y nagkamali. Panginoon, tulungan mo po ako. Humble yourself. Kasi kilala naman tayo ng Diyos. Alam ng Diyos yung feeling natin, emotion, isip natin, at yung decision ginagawa sa buhay natin. Kaya whether kayo nag-iisa, in secret or not, alam ng Diyos yun. Amen. Alam ng Lord. Any relationship we have, alam ng Lord. Kung ano man, kung masaya tayo sa relasyon natin, alam ng Panginoon. Kaya aminin natin, ang katotohanan ito, na kailangan nating unawain ng Diyos po ay may purpose sa buhay natin pagka dumarating ang problema. Aminin man natin ito, hindi. Nakagagawa tayo kuminsan ng palpak na gawain. Tama po ba? Diba? Sometimes we decided wrongly. Bakit ko ba nagawa yun? Mali eh. Nagsisisi na lang tayo kasi lahat tayo may pagkukulang. Pwede ka ngang bumagsak sa pagkakataong ito eh. Sabi nga ni Paul, ikaw nakatayo, mag-ingat ka, baka bigla kang bumagsak. Kahit na sinong matalinong tao, kuminsan nakakapagpasya ng mali. Ako po, may mga pagkataon, mali ang pagpapasya ko. Sabi ko, bakit yun ang desisyon ko? Mali. So lulungkot ka. Di ba? Sa kabilang banda, pag lumungkot ka, pwede kang manatiling malungkot. Pero isang banda, pwede mong ma-overcome yun. Kasi ang grace ng Diyos, nandyan. Biyaya ng Diyos sagana sa lahat ng sandali ng buhay natin, hindi siya magkukulang doon. Amen po ba? Hallelujah. Puri ng Panginoon. Minsan, nakaranas tayo ng maltreatment. Minamaltrato tayo. Ito po yung iba't ibang pagsubok ng buhay. Kung minsan naman, sinasaktan tayo ng ating kapwa, intentional o unintentional. Kaya kaingat tayo sa ating sinasabi. Sino pong nabasa niyo yung insight na pinahagi ko ngayong umaga? Salamat din niyo pa nababasa. Basahin niyo lang mamaya. May kinalaman ito yung maging maingat tayo sa pagsasalita. Maging maingat. Kasi pwedeng makasira yan, pwedeng makatayo. Parang, nakakita na kayo ng maso. Pag nagsalita ka parang maso, yung bang bag, nawasak ng lahat ng bagay. Hindi mo napansin, marami ka nang nawasak na buhay dahil sa salita. Instead of giving words of encouragement, word of destruction na lumalabas sa ating mga labi. Salamat, wala niya sa Caloocan Bethel. Hello! Palapakan natin ang Diyos. Hallelujah! Amen! So, salamat po, wala sa pamilya namin, Lord. Ba't walang bumapalakpak? Thank God! Tapos, nanay ko, parang sledgehammer. Tatay ko, parang sledgehammer. Ibig sabihin, pag nagsalita, nawawalan ng pag-asa. Kaya babagitin natin yung pagiging jacket at pagiging payong natin mamaya. Ang emphasis nun, mamaya. Okay. Yung iba naman, other people hurt us. And even the devil plans bad things for our lives. Magiging yung demonyo, Satanas, nag-iisip yan ng plan, nagpaplano ng mga pangit na bagay para tayo bagsak at lumungkot ang ating buhay. But even in all these things, God can bring good out of it. Kahit sa kabila ng lahat ng ito, God can bring good out of it. Sabi sa Romans 8:28, sabi po ng Bible. Ito, sinare ko na ito nakarang ilang linggo, no? Kung naalala niyo po, balikan natin. Sabi dito, beyond all these things, unfavorable things, God can show us His mighty hands working for our good. Sino naniniwala? Sa kabila ng lahat ng bagay, bad things man yan, good things man yan, behind that, God's working His goodness for us, for our lives, para sa ating kabutihan natin. Sabi dito, ang sabi ng Romans 8:28, alam natin, take note, alam natin, ano yung alam ko? Alam natin, na sa lahat ng bagay, pag sinabing lahat,
Problema, bagyo man yan. Panahon ng bagyo, panahon ng pagsubok. Kasama doon yan. Gumagawa ang Diyos para sa kabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang tinawag ayon sa Kanyang layunin. May purpose ang Diyos, may purpose siya, may plan siya kung bakit nangyayari ang bagay nito. Sino dito may problema ang dala-dala ngayon? Mabigat. Alam mo ba may purpose ang Diyos sa bagay na yan? Kung bakit niya hinalaw? Kung bakit niya pinahintulutan mangyari sa buhay natin yan? Sino na nakakilala kay Job sa Bible? Job. Kilala niya si Job? Napakabigat ng problema niya. Sabi ko, Lord, wag na namang mangyari sa akin yung problema ni Job. Ang bigat, no? Sa loob ng isang araw, para sa sinakluban ng langit at lupa. Nalugi siya, ninakawan siya, pinatay yung mga tauhan niya, ninakaw lahat ng ari-arian niya, namatay lang buong pamilya, lahat ng anak niya, at nandun na natili ang asawa niyang nager pa. Saan naman kayo makakita ng buhay na ganun? Yung kagalakan ni Job biglang bumagsak. But God allowed this thing to happen. Why? Para i-prove sa mundo na ang pananampalataya ni Job ay dakila. Yung pag-ibig niya sa Diyos ay ganap. At yung challenge sa kay Satanas, ito yung lingkod ko na kailanman hindi bibigayan. Because God is much concerned about building our character more than our comfort. Take note of that. In this life, God is much more concerned development ng ating character more than our comfort. Tagalogin ko yun. Pipilitin ko tagalogin. Ang masangat ng Diyos na ma-build up yung ating pong maka-Diyos na ugali kaysa yung komportable ang buhay natin, maging komportable ang buhay natin. Tingnan nyo. Sa problema, lalo tayo natututong maging matatag, maging masipag, yung karakter natin na de-develop in moments of trials and difficulties, di ba? Ako po, naranasan ko pong magtiis kapag yung boss ko medyo harmful ba ang dating. Naranasan ko pong minumura ako ng boss ko, nagtatrabaho ko, sabi ko, anong klaseng trabaho ito? Mula umaga hanggang hapon, kaya maganda ginagawa, minumura ako. Siguro dahil mas maganda lalaki ko sa kanya, gagawin niya sa akin. Wala sa ganoon. Pag nakikita ko, sama-sama ng loob niya. Gagalit siya lagi. Sinusuportan lang ako ng supervisor ko. Yung supervisor ko naman, talagang care naman ako sa kanya. Talagang, June, kahit 3 araw ka lang pumasok, huwag ka lang mag-resign. Akong bahala. Sir, yung pinaka-ating boss galit na galit sa akin. Di ko alam kung bakit. Di rin nga din niya alam kung bakit. Alam niyo, gumawa ang Diyos Sabi ko, Panginoon, kung ganitong buhay ng tao, anong dapat kong gawin? Sabi ng Panginoon, mahalin mo siya ang iyong kaaway. Ang hirap nun, no? Araw-araw may kaaway ka, minumura ka, tapos mamahalin mo. So building our character, meron din i-develop si Lord. Napansin ko, may din-develop si Lord sa akin. Kasi I'm dealing with people. Yung pala, pinaghahanda ko ng Panginoon, dahil magpapastor ako, dealing with a lot of character and difficulties ng buhay. Yung pong dahilan, sabi ko, Panginoon, salamat po, binibuild up mo yung character ko. In spite of problems and difficulties that's happening in my life, God is developing something in our character. Hello. Sino dito marunong mag-igib? Di ba, yung nakaranas ng hirap ng buhay, iba ugali niyan. Iba ang pananaw niya sa mundo. Iba ang pananaw niya pag may problema dumarating. Pero kapag hindi ka nakaranas, konting problema, ay, naku, bibigay ka kaagad. Kaya kung minsan ang hirap, mabuti. Sino dito nakaranas po naglalakad papunta sa eskwelahan, ilang kilometro inabitbit ang maraming bag niya sa mabibigat na bag ng dala-dala? Ngayon hindi Marami ngayon. Hindi ko sinasabing yung people ngayon na medyo spoiled, no? Totoo naman kuminsan. Yung dyan lang, ay pang maglakad, kailangan pa ng service. Diba? Kasi komportable ang buhay ngayon Ngayon sa ministry, komportable ang buhay ngayon. Komportable tayo lahat kasi naka-aircon tayo. Kung mawala yung air condition na yan, nadalo pa rin ba kayo, matutuwa pa rin ba yung dumalo? Minsan kailangan nating matutong maghirap upang ma-develop yung ating karakter. Kasi in this world, you face a lot of troubles in life So, yung napakahalaga ng bagay nito. Okay. Ang talatang ito ay nagpapahiwatig sa atin, yung Romans 8:28, ng purpose is greater than our problems and our pain. Yung purpose ng buhay is greater than our problems and our pain. Yung layunin po ng Diyos kung bakit niya pinahintulutan ng mga pagsubok na ito, ang bunga nito ay mas higit pa doon sa painful moments. Sino dito nanay? Nanay. Nakaranas mga anak. Hello. Ano ba mas masarap? Yung pag-ire, yung pagluwal ng bata. Di ba nasusuppress yung pag-ire nyo dahil pagka lumalabas yung
bata, parang nawawala yung pain. Right? Am I speaking right? Sa mga, kasi hindi ako nanganganak, pasensya na po kayo. Kasi naranasan ko po nung yung ang tawag doon, yung labor moments na, Labor Day. Labor Day ng unang naming anak. Kaya naging mahaba yan. Pinilit tong ilang araw nag-labor si Tenet, 3 araw ata. Or 2 days. Nag-labor siya. Pinilit lang na aming mga kilalang kumadrona na wag isisaryan. Kasi kauna-una, pinilit to yan. Tapos talagang pinilit. Talagang sabi ko, Lord, 2 araw. Nangungurot na si Nene, nangangalmot yan. Galit na galit sa akin. Ikaw. Ikaw na, wala ka magawa kundi pag-pray. Tapos, kaya nung lumabas siya, napakahaba ni Junel eh. Kasi pinilit. Pinilit. Ba't sa inyo sa aking mga anak, mahaba siya? Sabi ko, Lord, ito yung source, ito yung product ng labor. But beyond that, ay natutuwa na kami kasi nung lumabas, di ba? So, yung purpose, mas maganda, mas madakila, greater than labors and pain. Ganon din sa pagsubok ng buhay. Amen. So, kapatid, mayroon pong bungang gustong mangyari, makita ng Diyos sa bawat isa sa atin kapag tayo nagkakaroon ng harap ng problema at pagsubok na atin pong hinaharap sa buhay natin sa mundong ito. Amen. Kasi all things work together. Sabi ko, Lord, all things. Ako yung may subject ako noon, hindi ko makalimutan. Hindi naman ako may pasa, hindi rin ako may bagsak ng professor ko, kaya binigyan ako ng 9, incomplete. Incomplete po yung 9 eh. Nakalagay sa transcript record ko yun, 9. Sabi ng nanay ko, galit na galit nanay ko, anong 9 to? Incomplete po na eh. Ito incomplete. Kasi po, alam niyo, nakasakit ako noon, nung amin pong exam, hindi po ako nakarating. Kasakit, hindi ako nakakuha ng exam. Ayaw po magbigay ng special exam ng aming professor. Hindi naman niya kayo mabagsak kasi lahat ng quizzes ko, mataas. Tapos yung isa lang, binababa kasi final exam yun. So sabi niya sa akin, June, Mr. Mortel, sabi niya sa akin, I cannot be able to pass you, neither to fail you. Kasi okay naman grade mo, kaya hindi kita pwede nga. Kasi mangyayari, ikaw lang kauna-una bibigyan ko ng opportunity na magkaroon ng special test. Hindi ko ugali yun. So kilala siya doon sa aming university na gano'n siya. So nag-pray ako kay Lord, salamat po Panginoon. Alam ko, mahirap ang tanggapin ito. Enroll ko daw uli, so in-enroll ko. So hindi ko na daw kailangan pumasok, kundi yung final, isang exam na lang ipas ako. Pinasa ko naman, kaya pag-enroll ko, pasado na ako. So binalitan niya ng tamang grade yun. Kaya lang, nasa transcript record ko, 9 siya. Ibig sabihin, tinanggap ko na yun. Bagamat painful, meron din ng Diyos sa akin buhay. May dahilan pala siya. Nung enroll ko yun, yung subject enroll ko uli, alam niyo doon sa professor ko, taga Malabon siya. Nung malaman ako'y Christian, sabi niya, are you born again? Sabi ko, opo. Then, there's a moment for us. Pagka siya na nagle-lecture, gusto niya, share ko si Lord sa kaklase ko. So meron po akong 10 minutes, tumatayo ako sa klase, sinishare ko si Lord sa subject na enroll ko uli. Sabi ko, Lord, may purpose ka pala kung bakit ako naging 9. Painful siya, pero may dahilan ka pala mas maganda para sa buhay ko. Doon ko na-realize, may layunin ng Diyos na magpastor ako at mangaral ako sa aking kapwa. So, na-realize ko yung plano ng Diyos sa buhay ko. Ibig sabihin, in moments of failures, in moment trials, in moment of difficulties and hardship, meron pang magandang plano ng Diyos na minsan din natin nakikita sa dako roon. Hello? Alam ito ng mga nanganak. Diba? Katapos kayong mag-painful moments, Labor Day nyo, Labor Days and nights, ano yun? Diba yung joy, unspeakable and full of glory because God provided some blessing beyond pain. Hello? Diba? Kaya nagkaroon kayo ng lahat, dami yung anak na ngayon. Sa naranasan nyo mong ma-overcome yung pain, di po ba? Hello? Na-overcome nyo yung fear. So, na-build up yung character beyond problems and difficulties ng buhay. So may source, mayroon palang reason si Lord kung bakit tayo may problema, inaalaw niya yung bagay na yun. Kasi gusto ng Pang-build up sa atin ang ating karakter na maging matibay ang ating pananampalataya sa Kanya. Amen. Sabi ng Romans 5:3-4, ito maganda. Sabi ng Romans 5:3-4. Pakinggan natin. Yan. Sa Tagalog na lang, anak.
Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang kahirapang ating tinitiis. Tingnan nyo, sabi ni Pablo sa mga Kristiyano sa Roma, kinagagalak din natin ang kahirapang ating tinitiis. Sino? Ang hirap intindihin nyo, no? Nagagalak sila sa mga tiisin. Sino dito nagagalak may tiis? Ang hirap nun. Ang dating nun, parang buang ka, parang yung malungkot yung sitwasyon, praise the Lord ka. Dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. Tingnan nyo, may bunga pala. Yung tiisin, nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga, katatagan. At ang katatagan naman nagbubunga ng pag-asa. Ayan, tingnan nyo. So step by step yung growth. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos na sa atin, mga puso, pamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Take note of that. So meron pala magandang dahilan ng Diyos pagka dumarating tayo sa may mga tiisin. Sino dito may mga tiisin? Nagbubunga daw yan ng marami magandang bagay sa buhay natin. Hello? Kumbaga sa hinog sa panahon. Amen. That's sa pagsubok. Kung may purpose ang Diyos sa buhay natin, ang tanong, what's the purpose of our problems and difficulties in life today? Inalam po ba natin? Kung may purpose pala ang Diyos sa mga problema, anong layunin ng Diyos sa problema mong daladala ngayon? Isipin po natin yun. It is clear that God wants us to learn something. Kung ang tunay na bagyo ay may dalang ulan at hangin, ang bagyo ng buhay may dalang mensahe. Bawat problema ay may lesson, bawat pagsubok ay guro, bawat karanasan ay nagtuturo ng aral, bawat paghihirap ay sangkap sa ating paglago at pag-unlad. Amen. Ang ilan sa atin ay fast learner, madaling matuto. We learn quickly from our troubles and pain, immediately rejoice and express our grateful heart to God. Yung bang madali natin, ito, Panginoon, salamat Lord. Yung pagka dumating problema, natutuwa na tayo dahil alam natin dahilan. Meron naman sa atin slow learner. Yung hirap natin intindihin, Lord, bakit nangyayari ito sa akin, Lord? Nalulupay-pay ako, nanghihina. Lord, tapos nagtatampo tayo sa Panginoon. Minsan nagtatampo tayo sa church, minsan nagtatampo tayo kay pastor, minsan nagtatampo tayo sa ating kapatid. At sa bigat ng problema natin. Bakit? Hindi natin maintindihan. Diba? So kapag tayo agad natututo, hindi natututo, pinaulit nila na exam sa ating bumbuhay. Parang ano lang yan, kailangan mong pumasa kasi sa pagsubok na yan. Sino dito, 3 taon na kinuha ang kanyang high school? Yung 4th year high school, 3 years yung in-enroll. Bakit? May sabi kasi hindi nyo pinasa-pasa. Ay talagang mananatili kayo sa grade na yan kapag hindi kayo pumasa, di po ba? Bakit? Kasi kailangan yung tapusin yung level ng pag-unawa tungkol sa grado na yon. Amen. Ang hirap naman nyo, bagamat ngayon nangyayari po yun, pasa mo na yan, kahit walang alam. Alam nyo po, ito po problema ngayon eh. Napansin ko, pasa mo na yan. Kasi kung hindi mo pinasa, may problema ka, bakit mo, hindi mahina kang guro. Eh, magaling na nga guro. Eh, yung tao, ayaw mag-aral. Ano magagawa mo? Ipasa mo na lang. So maraming natututo nang walang natututunan. Salamat wala sa Bethel niyan. Hello? Hindi na kayo pumapalakpak. Hallelujah. It will come back until you pass the test. Yung troubles and problems, it will come back until you pass the test. Because God is more interested in the character development than He is in a feeling of comfort. Mas interesado si Lord na makita niya sa atin na nagiging Christ-like ang ating karakter. Mas interesado si Lord na sa growth ng ating faith kaysa hipuin ang feeling mo at maging masaya ka lang sa indamdamin. Kasi hindi lang feeling ito kundi character building up. Nais ng Panginoon. Sa pagkakataong ito, maaaring humaharap ka sa mabigat na pagsubok. It may be sickness or guilt or financial problem. Sino dito may problemang pinansyal? Bakit kaya? May pagsubok, may tinuturo si Lord sa atin marahil. Meron bang message na sinasabi si Lord sa iyo? Meron bang lesson itong tinuturo? Meron akong kausap niya, Pastor, lagi kong may problema sa pera. Pautang naman. Dinil ko isang personal. Sabi ko, ano man dahilan kung bakit lagi may utang? At yung utang mo hindi mo binabayan kahit kanino. So ginagawa ko, tinutulungan ko siya. Hindi ko siya pinapautang ng amount, kundi binibigyan ko siya ng tulong. Ito lang kakayanan ko ibigay sa iyo. Pala ka na sa iba. So inalam ko, yung pala, he loves his credit card. Hindi ito mahal naman niya credit card niya. Pagdala niya yun, walang control yung kanyang
pagbili. Lalo na yung buy one, take three. Buy one, take three. Ilang electric fan na meron kang biniling ganyan? Dami mo na electric fan. Siguro sa loob ng bahay, meron sa 12 electric fan. Kasi pastor, mura. Mura, credit card. So sabi ko, sandali. Okay. Meron ka dapat matutunan. May dapat kang kaya ka nag-struggle niyan kasi meron kang bagay na hindi mo hinahayaang pagtagumpayan. Ang tawag doon, alipin ka ng bagay na ito. Alipin ka ng bagay na ito. So kaya, ang nangyayari, paulit-ulit sa kanya yung ganong testing ng buhay. Sabi ko, kumuha ka ng gunting, nisumpain mo yan. Ayaw naman, kasi maganda daw yung binigay sa kanya, tapos sirain niya yung blessing ng Lord. Hindi na blessing yan, curse na yan eh. Curse na yan, hindi na blessing yan. Kasi pinag-pray daw niya yun, bigyan siya ng gano'n, hindi grinant naman sa kanya. Sabi, blessing ni Lord yun. Tapos tugupitin ko, parang hindi ako naging mabuting katiwala. Sabi ko, hindi pa rin natututunan yung failure mo. Salamat wala sa Bethel nun. Hello. Hallelujah. God is telling us, learn, be strong, take courage, don't give up, and grow up in moments of trials and problems. Subalit, ang pinakamasakit na storm sa lahat ay ang storm of rejection. Ayan po, medyo mabigat ito. Storm of rejection. Sino nakaranas sa storm of rejection? Pag sinabi rejection, ni-reject. Bigyan ka ng example. Kapag ka yung friends mo, yung anak mo, yung spouse mo, your brothers and sisters in the Lord feels rejected. Sa paanong paraan? Halimbawa, nagnamahal ka ng lubos, tapos ipinagpalit ka sa iba. Nireject ka. Ang lungkot naman nun. Hello? Diba? Nag-apply ka ng trabaho, pero may kinuha silang iba, hindi ikaw. Sakit nun. Diba? Sakit nun. Nilista pangalan mo pagdating sa dulo, tanggal ka pala. Ang sakit nun. Hello? Sumali ka sa contest. Okay? Alam mo, feeling mo, mananalo ka, pero merong umangat sa'yo at hindi ka tinanggap, hindi ka nanalo. Sakit nun, di po ba? Ito pa, halimbawa, nangutang ka dahil emergency situation ma at wala nagpairam sa'yo. Masakit yun, rejected ka. Nanligaw ka, gumastos ka, napuyat o tumasa, pero pinili niya iba. Ang sakit nun. Sakit nun. Na-hospital ka, wala man lang nag-isip dumalaw sa'yo. Parang rejected ka. Sa mundong ito, kapatid, given na yan. May mga pagkakataon pong dumarating sa buhay natin yan. Nadapa ka, pinilit mong bumangon, nobody cares even to help you getting up. Bumagsak ka, wala man lang umalalay sa'yo. Nagkamali ka, wala man lang tuwid sa'yo. Wala man lang nagbigay na encouragement sa'yo. Anong feeling mo nun? Rejected ka. Feeling rejected ka, di po ba? Marami yung sa mundo. Bakit ko nabanggit ito? Ito nakarang ilang mga araw, may mga tao po ko inausap, feeling nila rejected sila. Naglingkod ng matagal, pero nung bumagsak, parang walang umunawa. Buti na lang nandyan si Lord. Kailan kapag feeling mo rejected ka, pag si Lord, parang feeling mo, iniwan ka na rin niya. Pinagpasapasahan siya. Feeling rejected siya. Sabi, Pastor, ang lungkot. Nung madama ko yung rejection niya, marinig ko siya, talagang painful yun eh. Masakit sa kalooban, di pa madinig yun. Inaalagaan ng panganay nung magsawa, ilang buwan, pinasa doon sa kapatid. Pinasa hanggang sa bunso. Sabi ng bunso, bira, alam niyo namang wala akong kaya mag-alaga sa nanay, bakit niyo pinasa sa akin yan? Ibang ginawa naman niya, hindi wala sa kundi tanggapin. Ang ginawa niya, secretly, dinala niya sa bahay ng kanyang panganay na kapatid, naka-wheelchair. Tapos dinala niya sa may pintuan, sa may gate, nag-doorbell siya. Sabay takbo. Iniwan niya nanay niya doon. So nung makausap ko yung panganay na anak, sabi ko, bakit ginawa sa nanay niyo?
Ikaw naman, bakit hindi mo, ako, pastor, sila may kakayanan, ako wala eh. Sila may financial silang support, ako wala. Pero ganun pa man, halagang ko nanay ko. Kung kayo yung nanay, feeling rejected. Sa mundong ito, marami kong ganun nakakaranas. Sino dito nakaranas dumalo sa mga bilanggo? Presinto. Aber? Salamat po may pastor tayo na sinusuportahan po natin yung pastor na ito. Pastor Dom Lopez na siya po yung ating pong pastor sa Muntinlupa. Sinusuportahan po ng district, sinusuportahan po natin personal ng ministry ng pastor na ito. Bakit? Kasi yung mga tao feel rejected, inaabot niya. Kasi siya mismo nakaranas na ma-reject kasi nakulong siya. Wala man nang dumalaw sa kanya. Na ako po pumunta ng Muntinlupa, dumalaw, magsalita doon. Meron ako nakausap, isang kabataan nakulong for life ang sentensya sa kanya kasi murder for life. Sa taga Mindanao, okay, may dumalo ba sa'yo? Ilang taon na daw sa'yo, wala man lang dumadalaw sa kanya. Salamat po, may mga Kristiyanong katulad ninyo na maaaring dumalaw, umaabot sa kanilang kalagayan. Sabihin, feel rejected sila. But we want to be a jacket and umbrella to them. Yun po ibig sabihin, maging jacket ka, bigyan ng jacket yan, payungan din naman. Sa panahon ng kalungkutan, mga taong nangangailangan rejected, sinong nagsilbi sa ating jacket at payong para sa kanila? Tungkulin po natin yung bagay na yan. Naranasan mo bang ma-reject? It could be by someone dahil nagmahal ka tapos iniwan ka at pinagpalit ka sa iba. Nadapa ka, pilit mong bumangon but nobody cares even to help you in getting up. Let me tell you a story of rejection of a young preacher to be passing in the doctrinal examination. Ito po isang kwento tungkol sa isang young prodigy na magpapastor siya. Sa panahon na yon, kailangan nilang mag-aral, exam ba? So nag-share siya, pangaral niya, kailangan lang daw 100. Isa siya doon sa 105 na nag-apply. 100 na kailangan. After the exam, ang resulta, rejected siya. Siya hindi nasama. Sama-sama ang loob niya. Paglilingkod itong pinag-uusap, paglilingkod. Sabi ng tatay niya, kamusta na anak? How is your exam? Sabi niya, Papa, rejected po ako. Rejected. I feel rejected. Sabi ng tatay niya, ganito sinabi. Sabi ng tatay niya ganito, Nak, sabi niya, rejected on earth, accepted in heaven. Ganda, ano? Sabi ng tatay niya, Nak, rejected ka sa mundo, pero accepted ka sa langit. Huwag mong damin ay kayo nag-iisa. Kasi kung naglilingkod ka sa Panginoon, hindi ka man tanggap ng tao paglilingkod mo, pero ang Diyos nakikita ang paglilingkod mo, accepted ka sa heaven. Kapatid, kung feeling mo rejected ka sa mundong ito, given na yon. Pero in life of spiritual, sabi ng Bible, for God so loved you that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ganun kamahal ng Diyos about this sa atin. If you feel rejected, nandyan si Lord upang abutin tayo. Amen. Nadama ni Lord na reject siya. Kung meron man tao na buhay sa mundong ito, si Jesus yun. Na feel rejected. Bakit? Nung pasanin niya yung krus, asan yung mga alagad niya? Nagtaguan nga eh. Nabayubay siya sa krus. Sabi, Father, forgive them for they not know what they're doing. Sa kabila ng rejection ng mundo, mas pinili pa si Barabas kaysa kay Jesus. At ang sigaw ng tao, ipako sa krus. Rejected yun. Feeling of rejection. Kung ikaw feeling mo rejected, masigit si Jesus, naranasan niya yun. Kaya kung meron mang tutulong sa atin sa panahon na yan, walang iba kundi ang Panginoon. Alam niyo sa panahon ito, marami pong rejected. Iniwan ng pamahal sa buhay, iniwan ng asawa, pinagpalit sa iba, palang feeling rejections. Di ba? Mga magulang, mga anak, nakakadaman ng rejections. Kapatid, tingnan mo yung katabi. Tanong mo sa kanya, kapatid, rejected ka ba? Ang sabi ng isang missionary, ito sabi niya, a rejection is not what happens to us, but how we interpret what happened to us. Ganda sinabi niya. Ang rejection daw, hindi yung nangyayari sa atin, kundi kung ano natin, paano daw natin hinaharap yung rejection sa buhay natin ito. Salamat men dyan si Lord. Hello. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon.
Marami tayong karanasan sa buhay na we feel rejected that cause us to break our heart. When we go home, wala tayong sigla. Some of us just went into a room, sat down on the floor, and burst into tears. At maaring alam ng ating mga mahal sa buhay ang ating tunay na kalagayan at kanilang nakikita ang ating sad reactions. Sino dito naranasan may umuwi kayong anak tapos lungkot-lungkot siya? Wala siyang yung may fear siya, may takot siya, meron siyang hope na rejected siya ng mundo. Tayo ng mga magulang na malaman nating nagkamali. Anong reaction natin? Ikaw kasi tigas-tigas. Boom! Tapos kuha pa ng granada. Boom! Alam, there's a moment for us to keep quiet. Alam niyo po ang kakalaga ng pagiging silent. Moment of quietness. Napaka-importante po nun. Kaya kapag ako may nakausap, hindi ako nagsasalita madalas eh. Ano yun? Pinakikinggan ko lang siya. Bakit? Sometimes, that is the best solution. Huwag mo nang pangaralan kasi yung panahon na yun. Hindi niya kailangan yun eh. Kasi ano masabihin niyo, hindi niya matatanggap yun. Kasi, bagsak na nga yung kalooban. Kagagalitan mo pa. Sisarmonan mo pa. Mula ulo hanggang paa. Champion ng mga magulang dyan. Hello, kaya tawag nga sa atin, magulang eh. Dadaya natin kung minsan. Parang hindi natin naranasan yung ganung bagay. Amen. Aminin natin yun. So may pagkakataon po, itong pamilyang ito, sabi niya ganito, nung makita nila yung kanilang anak, bumagsak sa board exam, sumulungkot siya. Eh ang problema, 3 times na bumagsak. O, ano kung kayo magulang, ano sasabihin niyo? Ikaw kasi, hindi ka nag-aaral eh. Puro ka computer. Review dapat, ganito. Eh hindi mo alam, kaya siya nag-computer, nagre-review siya. Diba? Alam sa panahon na ganon, bagsak siya, rejected siya. Wala naging courage sa kanya. Ano dapat mong gawin? Kung meron man siya dapat uwian, pamilya. Hello, pamilya, tayo, tahanan natin. Kung meron man siya dapat lapitan, tayo kapatid, nanay ka, tatay ka, ikaw dapat lapitan niya. Bakit? Dapat ikaw magsilbing jacket at umbrella para sa kanya. Hello. Kasi ang biyaya ng Diyos dumadalo mula sa atin dapat patungo sa ating mga mahal sa buhay. Because God would like us to be an umbrella and a jacket to these people who feel rejection, rejected in this world. Hello? Bakit po ang church nagiging ospital? Because we care for sick people, right? Hindi naman tayo caregiver, but we do care and we give care. Kaya caregiver na rin dating nun. Diba? Bakit? Kasi we serve as an umbrella and a jacket to them. Hindi lang bigyan ng umbrella yan, bigyan ng jacket yan, kundi tayo mismo magiging jacket sa kanila. Kaya itong pamilyang itong gilang ginawa, nilapitan nila yung anak nila. Sabi nung nanay, "Nak, ano yan? Kapag dito kami. Naniwala pa rin kami sa iyo. Marunong ka, papasa ka." Yun lang. Hindi nila sinermonan kasi, ate, hindi mo ginawa ito. Sinabi na tuturo mo, sinabi na huwag kang magpuyat, sinabi na ganito. Dami mo sinabi, maintindihan ba niya yun sa panahon na hindi? Kailangan lang niya, sa panahon ng bagyo, jacket at umbrella. Nasasalo at uunawa sa kanya. Are we the same people? Do we have families like that? Ang problema, hindi na po present sa maraming tahanan yan. Ang malungkot po. Everyone in your family could have you crying, and one by one, all of their own ended up walking into the room, sitting down on the floor with you and empathizing with you. Wala silang ginawa kundi lumapit lang. Kung saan ka nakaupo, umupo din sila doon. Nakiiyak sa'yo, nakilungkot, nakidamay. Kailan tayo naging ganon sa ating mga mahal sa buhay? Kailan? Kailan tayo? Hello? Kailan tayo naging ganon sa ating mga asawa, sa ating mga anak, sa ating pamilya, sa ating kapwa kamanggagawa, sa ating lingkod? Sabi ko, Lord, sa panahon na aking kapwa pastor ay bumabagsak, tulungan mo akong mag-umbrella jacket sa kanila. Kasi marami po akong lingkod na kilala bumagsak. Sabi ko, Lord, madama nila, Panginoon, na hindi sila rejected, kundi madama nila somebody care for them, katulad mo, Panginoon. They feel rejected, pero nandiyan ka, Lord, inabot mo sila. Inabot mo sila. Hindi man yung presence mo, kundi yung mensahe na pinapabot mo. Kapatid, malayo ka man, nandito pa rin kami, inadalangin ka namin, pinalalakas ka ng Panginoon sa buhay mo. Hello?
Kapatid, hindi ka nag-iisa. Go to church where people cares. Go to Caloocan Bethel where people pray for you. Amen. Palapang po natin ng Panginoon. Hallelujah. Puri ng Diyos. I do know, mahalaga po ang bawat isa. Mahalaga ang bawat isa. Puri ng Panginoon. Salamat po. Ang Caloocan Bethel naging umbrella at jacket sa buhay po ng imang lingkod. Salamat po sa mga leaders. Salamat po sa kalakasan. Salamat sa biyaya. Salamat po sa suporta. Salamat. Salamat sa panalangin po ninyo. Salamat, bigyan niyo ako ng bakasyon. Salamat po. Salamat. Salamat po sa mga kapatid natin pong hindi kapiling ngayon but you're online praying for me. Salamat po. You will become an umbrella and jacket to me. Salamat po. Salamat po sa suporta. Salamat po. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Tandis ka tabi mo, kapatid. Maging jacket ka sa buhay ko. At maging umbrella ka. Pahiram ng payong. Huwag mo nang pahiram, payungan mo siya. Huwag mo nang pahiramin. Payungan mo. Hallelujah. Salamat po. Naging emosyon po ako yung balikot. Sapagkat feel ko po talaga yung umbrella eh. Salamat sa Panginoon. 40 years of my ministry, salamat po. May naging umbrella at may naging jacket ng buhay ng babang likod. At ganyan din ang bawat isa sa atin. Salamat po sa Panginoon. Thank God for that. Amen. As I wind up, tapusin ko na mensahe tapos. Hallelujah. Tayo din naman, we are being in storm catcher. Tayo po, we are being a comforter, support, and encourager for those who are pain. Gusto ng Panginoon katin maging storm catcher din tayo. Maging encourager tayo. And as I wind up, ang sabi po dito, common gift of encouragement. Doon ako, anak, this slide ng common gift of encouragement. Dito ako matatapos sa aking mensahe. Common gift of encouragement. Ibig sabihin common. Pag sinabing common, regalo na pwedeng taglay nating lahat. Alam niyo po ba, pagka sinabi pong pagpapalakas, hindi kailangan maging matalino ka, marunong ka, maging matured ka, kundi kahit bata, pwede maging source of encouragement. Hello? Nandiyan po ba kayo? Apo ko nga eh. Nagiging kalakasan sa akin eh. Kasi kauna-una ang apo eh. Kalakasan sa akin. Pag nakita ko, Lord, salamat po. Nagbibigay ng kaaliwan. Kasi lahat tayo po pwedeng gamitin ng Panginoon bilang jacket at umbrella ng ating kapwa. All of us were given by God special gifts and talents. So we can fully live for Him. Upang patuloy tayo makapaglingkod at ganap na mabuhay para sa Diyos. Tingnan niyo yung kapatid. Tingnan niyo yung katabi. Alam niyo po ba gifted yan? Hindi lang nakagandahan ha. Hello. Huwag niyong malitin ang bawat isa. Kasi may kakayanan siya na hindi niyo kaya. Hello. Diba? Kakayanan siya hindi kaya. Ako hindi ako marunong magluto, pero marunong po akong kumain. Kaya na-appreciate ko yung masarap na luto. Diba? Praise God. Huwag niyo maliitin kasi lahat ay gifted. Kahit yung mga anak ko may mga talent silang kakaiba sa isa't isa. Ganon din ang bawat isa sa atin. Our ministry gifts may be different from each other. Maaaring iba-iba ang ating paglilingkod. Not all of us have the same giftings, but one thing sure is that all of us have been given a common gift of encouragement. Ito yun Kahit hindi tayo marunong, hindi tayo pare-pareho may gift na umawit katulad ng choir. Napansin ko kanina, si Brother Mark, nag-iisa. Gifted kasi siya Yung tono ng boses niya para sa awit, para doon talaga. So gifted yun Meron pa bang papantay doon? Maring wala, no? Kasi gifted siya, kakaiba. Lahat na tayo may kanya kaloob na hindi ko pwedeng ikumpara yung gift ko sa inyo at yung gift niyo sa akin. Kasi kanya-kanya tayong biyaya ng Diyos Pero unawain natin, special ka sa Diyos. Sabihin sa kapatid, special ka pala sa Panginoon. Gifted ka. Dahil gifted ka, alam niyo po ba, magkakaibang gift natin, pero we have the same gift of encouragement. Because God can use any one of us to encourage people. Hello.
Diba? Kasi walang pinipili ang edad ng encouragement eh. Paging encouragement. Ibinigay ng Diyos ang ganitong kakayahan sa lahat ng bawat isa sa atin. Kung ating i-analyze ang salitang encourage, ito yung pagbibigay ng panibagong sigla, tapang, at pag-asa. When we encourage others, we spur them, we stimulate them, and affirm them. Ibig sabihin, binibigyan natin ng tagumpay, kalakasan, biyaya, at inaasahan natin maging magandang buhay bukas. Kaya nga mga tao may ganitong kaloob ng encouragement ay nagpapalakas, nagpapahasigla, at nagpapamotivate sa iba. Ganyan din ang makapag-challenge, makapag-rebuke sa kaunlad ng pananampalataya ng lahat. Kasi, halimbawa, kung ako yung naging encouragement sa inyo, ibig sabihin, napapalakas ko kayo. Alam niyo sa totoo lang, nilagay tayo ng Lord sa isang tahanan, pamilya. Sino dito may pamilya? Walang kapami-pamilya. Alam ba ang dahilan kung bakit ka nandyan sa tahanang yan? Alam mo bakit Mortel ang pilido ko? Sabi ko, Lord, ba't Mortel? Hindi lang ba't Mortel ang pilido namin. Tell me more to tell. Ha? So, natutuwa naman ako kasi may dahilan ng Panginoon kung bakit. Inalam ko yon, sarili ko. Lord, I want to be a blessing to my siblings. I want to be a blessing to my family. I want to be a blessing to my mother, to my father. At salamat sa Panginoon, tinupad naman ng Diyos yung blessing na yun. Nagpastor ako. At salamat po, damay sila sa pagpapasya ko. Alam po ba, ano man decision meron ka, damay ang imal sa buhay. Hello? Pag nagpasya ka ng mali, damay sila. Lulungkot ka, hindi lang ikaw, pati sila. Take note of that. Huwag niyo kakalimutan po yun. Pag nagpasya ko ng tama, ang tagumpay ko, sama sila. Minsan, yabang-yabang, anak ko yan. Anak ko yan. Pero pagka nagkamali, ay, hindi ko anak yan. Diba? Sa mag-asawa, pagka may medal, kanino ba nagmanay? Kanino pa ba? Di sa tatay. Oh, sige na nga, sa'yo na. Pero pag nagkamali sa'yo, tikas ng ulo, parang malas sa'yo. Nagtuturuan, di ba? Pero nawain po natin ito. Lahat tayo ay meron pong gifts. And a special gift of encouragement. Sabihin sa kapatid, maging kalakasan ka ng buhay ko. Hallelujah. Ang layo ng isang encourager ay ang makita niyang nagpapatuloy sa paglago ang kanyang kapwa pananampalataya at mag-glorify ang Diyos. Ang sabi ng Hebrews chapter 10, verse 25, encouraging one another and all the more as you see the day approaching. Palakasin natin loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Lahat ng tao, anuman ang kalagayan niya dito sa mundo, ay nangailangan ng tulong. Totoo naman ito eh. Sino dito nangailangan ng tulong? Ng prayer. Lahat tayo. Sapagkat tayong lahat ay nakararanas ng discouragement sa buhay. Sino po din discourage? Wala. Lahat tayo may discouragement. May inaasahan ka din nangyayari, nandi-discourage ka. May gusto kang gawin, di mo nagawa, nandi-discourage ka. Parte na ho ng buhay yun. Madalas itong kumakatok sa pintuan ng ating isipan. He wants to come to our lives and be our most comforting visitor in discouragement. Kumakatok ito sa pintuan ng ating buhay at gusto niyang maging visitor natin itong discouragement. Discouragement does not care how influential, powerful, secure, or mature person we may appear to be. It all happened to us, and real encouragement never fails to help. Alam natin ito sa ating mga sarili. Hindi man tayo magsalita o kumibo, marami sa atin kailangan ng encouragement kahit na kung minsan we're usually too proud to admit it. Unfortunately, ang pride ay laging laganap maging sa mga churches. Sa anumang lugar, maging sa loob ng bahay o sa labas ng bahay natin. Yung pride, malakas ako, pero talagang hindi naman malakas eh. Marunong ako, pero sa totoo, hindi mo lang alam lahat. Sa totoo lang, lahat tayo may failure sa buhay natin sa mundong ito. Hindi natin kayang sagutin ang lahat ng tanong, hindi natin magawa ang lahat ng bagay na gusto natin gawin. Hindi natin alam kung ano lahat ng bagay na gusto natin mangyari sa buhay natin. Kasi may mga shortcomings tayo, may mga failures tayo, may mga weaknesses tayo sa buhay. But in spite of that, nilagay ka ng Diyos isang tahanan, sa isang lugar na kung saan yung kahinaan mo, makakamit mo yung kalakasan sa pangailangan, sa tulong ng iba. Tingnan niyo yung katabi.
Siya po yung encouragement para sa inyo. We must serve as an umbrella and a jacket to them. Especially in moments of life storms. Ang tanong, some families do have this character. Yung nagiging jacket sila at umbrella ng mga tao sa panahon ng bagyo ng buhay. Salamat po. Kapag may mga taong presence sa mundong ito na natiling encouragement sa buhay natin ito. At siyempre, dahil sa Panginoon, kaya nila nagagawa yun. Salamat sa Lord. Salamat po sa Panginoon na buhay siya sa buhay natin. At dahil dyan, naging kalakasan tayo para sa iba. Pero hindi lahat ng pagkakataon, ganun nga sitwasyon ng buhay. May mga tahanang wasak at sira. At given na po yun. Given na yun. Ang tanong, saan sila gahanap ng kalakasan? Salamat, nariyan may mga anak ng Diyos na naniniwala sa presensya ng Panginoon na siya mismo gagamitin ng Panginoon upang mapalakas ang kanyang kapwa. Maunlad ng kanilang pananampalataya, maging matatag sila sa kanilang paglilingkod at pagtitiwala sa Diyos. Amen. Let me be an encouragement to you and a jacket and umbrella to you at this moment. Lahat po na may mga problema, pakitaas po, tumayo po kayong lahat. Lahat po na may mga kahilingan sa buhay, let's all stand, please. Tayo pong lahat ay tumayo. Praise God. Maring feeling mo discouraged ka, feeling mo lonely ka, feeling mo rejected ka, o nakaranas ka ng ganitong sitwasyon. Just come to this altar, lumapit ka sa Panginoon, and someone will pray for you. Someone would like to be an umbrella and a jacket to you. Huwag po kayo malungkot sapagkat meron pong encouragement ang Diyos about this sa atin. And if you want to be used of God, kung gusto mo nais kang gamitin ng Panginoon, maging jacket at umbrella, lalo na yung sambahayan, pamilya mo. Hingin mo sa Diyos, Lord, make use of my life as a jacket and umbrella to my loved ones. At kung piling mo ikaw naging kalungkutan nila, i-reconcile mo buhay mo kay Lord. Humingi ka ng tawad at humingi ka ng biyaya mula sa Panginoon. Lahat po na may karamdaman, just come. Sige po, pagpipray natin para madama po natin ang presence ni Lord sa buhay natin. And people will going to pray. And let the members of this church be a jacket and umbrella to these people. Sige po, let our presence be felt by each and every one that we care for these people, we love them, because Jesus loves us. Hallelujah. Kapatid, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. May nais pumasan sa iyong bigating dinadala. At ganyan din sa ating pamilya. Gamitin tayo ng Diyos bilang jacket at payong para sa kanila. Lalo na sa panahon na sila po'y nangailangan ng pag-abot. Tulong, biyaya, pagyakap ng presensya ng Diyos. And if you fail to be one, ask God's forgiveness and ask God na magkaroon tayo ng revival sa ating pambuhay. Hallelujah. Sige po mga workers ng church, padama po natin ang ating pong malasakit sa ating pong mga kapatiran na lumalapit sa altar and asking for special prayer. Hallelujah. Kayo po na sa inyong kinaupuan, just pray. Pag-pray niyo po inyong pamilya. Maaaring wala sila ngayon dito. Pero ano yung bigating dala-dala nila? Maaaring meron kayong anak, magulang na ngayon ang problema, pero hindi natin alam kung anong bigatin lang dala-dala. It is now a moment na binigay ng Diyos upang ating idalangin sila. Ilapit sa Panginoon, maging jacket at umbrella tayo para sa kanila. Pagkatiwala natin sa Diyos sa kanilang kalagayan. Hallelujah. Yes, God. Hallelujah. Lord, kung meron man po kaming pwedeng lapitan sa panahon ng bagyo ng buhay na dumarating sa amin, na magsisilbi pong kalakasan sa amin, Lord, Ikaw po yun, Panginoon. Lord, kung wala kami magagawa sa totoo lang. Pero dahil ang biyaya mo'y malawak at biyaya mo'y tapat at pag-ibig mo'y napakadakila, katapatan mo'y tunay, O Diyos. Naniniwala kami, Panginoon,
Palalakasin mong bawat isa sa amin na ngailangan ng kalakasan. Lord, meron po kaming kapatid ngayon na nanghihina, nalulupaypay. Di po namin alam kanilang problemang dala-dala. Pero alam mo po ito, Panginoon, batid mo ang lahat, O Diyos. Lord, ano man ang bagay po na kanila pong pinapasan, gano'n man ito kabigat, gano'n man pong pagsubok ang kanilang nararanasan, Lord, ipadama mo, Panginoon, sila nag-iisa. Lord, the church is praying for these people. Lord, you yourself, O Lord, wants to declare your goodness, your love, mercy upon them. Lord, I pray, Lord, hallelujah. Padama mo, Panginoon, Lord, ng iyong kalinga. Lord, nandyan ka, Panginoon, kalakasan. Kapatid, hindi ka nag-iisa sa iyong dalangin, sa iyong panalangin. Nakikipasan kami sa iyong kalagayan. Nakikidama kami sa iyong damdamin. Lord, nakikiyak kami sa iyong pagtangis. Lord, I pray, God, hallelujah. Comfort mo po ang aking mga kapatid na ito, Diyos. And in Jesus' name. Lord, sa panahon ng kailang kalungkutan, Lord, let your presence, Lord, be their jacket and their umbrella. Cover them with your presence, O God. Kapatid, hindi ka nag-iisa. O God, salamat po. Kaya mong abutin ang kanyang kalagayan, O Diyos. Kaya mong tugunin ang kanyang pangailangan. Aliwin na siya sa kanyang kalungkutan, O Diyos. Palitan mo ito ng kagalakan, O God. Tugon sa kanyang pong mga kailangan. In Jesus' name, Lord, I pray. God, hallelujah. Lord, I pray. Those who feel rejected, Lord, madama nila, Panginoon, na nandyan ka. Nandyan ka, Panginoon. At narito kami, ginagamit mo bilang daloy ng pagpapala para sa kanila. Lord, I pray, Lord God. Lord, let your care be felt, O God, in the midst of people, O Lord, who are here crying, asking, begging for your help. In Jesus' name, Lord. Salamat po. Salamat po. God. God, I pray. Jesus' name, Lord. Salamat po, Ama. Padama mo po, Panginoon, nandyan ka. Nandyan ka, O Diyos. Pray for these people, Lord. Hallelujah. 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 God. Hallelujah. Salamat po. Salamat po, O Diyos. God. Salamat po, Panginoon. Lord, take good care of my sister. Alam ko po, Panginoon, ikaw po Lord, pagpapin kami. Kaya Lord, I pray, O God, inataas ko namin sa iyo, Panginoon, sa kanyang kalagayan. Madama niya, Panginoon, hindi siya nag-iisa. Kapiling ka niya, Panginoon. Kapiling namin, Panginoon. Siya sa amin dalangin, O Diyos, O God. Bahagi siya namin prayer, O God, in the name of Jesus. Lord, I pray. In Jesus' name, Lord, ipadama mo po, Panginoon, ang iyong hayakap, kalinga, biyaya, Panginoon. Ipabot mo sa aming mga kapatid na ito. Lord, I pray for your comfort, for your loving touch, O God. Hallelujah. Lord, I pray. Hallelujah. God, ano man pasanin, bigatin niya, Panginoon. Lord mo po ito, O Diyos. Nakikipasan po kami sa kanyang suliranin, O Diyos. In the name of Jesus. Hallelujah. God, I pray. Hallelujah. 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 Lord, I pray, God. Hallelujah. Comfort. Protection, care. Hallelujah. 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 Hallelujah, God. Lord, I pray for your mighty touch. God. Hallelujah. God, in the name of Jesus, Lord, I pray. Sige po, patuloy po tayong manalangin, Panginoon, Lord. Abutin mo bawat isa sa amin, O Diyos. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Lord, I pray. Hallelujah, hallelujah. God, 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 God. I pray in the name of Jesus, Lord, hallelujah. O God, salamat po, Panginoon. Abutin mo siya, O Diyos. Abutin mo kami, Panginoon. Yakapin mo kami ng presence, O God. Oh, in the name of Jesus, 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 Lord. Salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon, Lord. I pray. Oh, God. Oh, Lord. Carrying their burdens, oh, God. We're carrying their burdens, oh, God, for your glory, oh, Lord. Hallelujah, hallelujah. Abutin mo po, Panginoon, ang kalagayan ng bawat isa. Ay, mga kapatid nito, mga
Lord, padama mo po sa kailangan yung kalinga, pag-abot, O Diyos, in the name of Jesus. Lord, I pray, Lord God, hallelujah. Ang iyong kaaliwan, O Diyos, madama niya, Ama. Unload mo po yung burden niya, O Diyos, in Jesus' name, O God, hallelujah. Hallelujah. Hindi ka nag-iisa, kapatid. Kapiling mo ang Panginoon. Hindi ka niya pababayaan, iiwan man lang. Hallelujah. May pagtugon ng Diyos ang kalagayan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, I pray in the name of Jesus. Lord, hallelujah. Lord, I pray, Lord, kaaliwan mo po kay nanay, Panginoon. Abutin mo siya. Aliwan mo siya. Samahan mo siya lagi, Panginoon. Madama niya yung pag-ibig, kalinga, biyaya, pagpapala, O God, in Jesus' name. Lord, I pray, Lord God. Hallelujah. Patuloy po tayong manalangin. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Lord, we pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Thank you, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Yes, God. Thank you, God. Thank you, Jesus. Lord, patuloy po tayo makipag-ugnayan sa Panginoon. Patuloy po natin panalangin ating katabi. Patuloy po natin dulog sa Diyos sa ating pamilya. Particular ating mga mahal sa buhay. Marahil hindi natin batid. Kailangan nila ng kalakasan. Let's be aware of God's presence. Hallelujah. Lord, I pray. Lord, I pray, O God, kung may brother, Lord, kalinga mo po, abot mo siya. Padama mo po, Panginoon, na yung biyaya, Panginoon, pagmamahal. Yakapin mo siya ng holy presence, O God, in the name of Jesus. I pray. Manifest your presence upon his life in Jesus' name. Thank you, Lord, in Jesus' name. Salamat po, God. Oh, hallelujah, 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 God. Lord, I pray, Lord, ipadama mo sa kanya, load mo yung burdens niya, God, in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. God, 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 God. Ipadama mo po, Panginoon, ang iyong kalinga, biyaya. Lord, yung yakap ng iyong pong presence, O God. Hindi mo siya iiwan, ipababayaan man, Lord, sa kanyang kalagayan sa buhay. Sa pangalan na Jesus, Lord, kalakasan mo, aliwan, Panginoon, Ama, in Jesus' name. We pray for your presence, O God. Lord, let your comfort, love, and care embrace us, in Jesus' name, Lord, in Jesus' name, Lord. Bless mo po, mga kabataan ito, I pray, O God, bless them. In Jesus' name, hallelujah. Thank you so much, O God. I pray. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Lord, I pray for this. Your goodness is right.
I would like to call the attention of my wife, Sister Nene, come. I do thank God for she's always my umbrella and my jacket that God gave me. Kasama ko po sa kalakasan, katagumpay, biyaya. And I would like her to pray for those people who need comfort, lalo na sa mga kababaihan ang kailangan po ng pag-abot. And then, Ma. Salamat sa Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng mga ina, O Diyos. O sila man, Panginoon, na kumukupkop, Panginoon, ng hindi sariling anak. Sa mga nanay, Panginoon, na nagbibigay ng malasakit sa mga kabataang nangangailangan ng pagmamahal at kalinga ng isang ina. Lord, kilala mo po sila, Panginoon. Mga nanay na may puso, Panginoon, na patuloy na kumakalinga, nagmamahal, umuunawa, anuman ang kalagayan, anuman ang ugali ng mga anak, patuloy na nagbibigay ng kalinga, patuloy nagpapamalas ng pagmamahal sa kanilang mga anak. God, dinggin mo po ang panalangin ng mga pusong ito, Panginoon, para sa kanilang mga anak, na di nakakaunawa, Panginoon, ng mabuti at masama. Lord, tulungan mo po ang mga nanay na ito, Panginoon, na patuloy nagkakaroon ng pasanin para sa kanilang mga sambahayan. Hindi lang sa kanilang asawa, hindi lang sa kanilang mga anak, kundi, Panginoon, yung pagiging ina nila, Panginoon, ay ginagamit nilang ministeryo para sa iba. God, in Jesus' name, Lord, patuloy mo pong bigyan ng lakas ng katawan, isip, kaluluwa at espiritu, Panginoon, ang bawat mga ina na ito, Panginoon. Lord, sila na nagkakaroon ng pasanin upang mas marami pa ang makakilala sa iyo. Lumuluhod sa iyong harapan, Panginoon, upang ilapit, Panginoon, ang bawat kaluluwa, Panginoon, na nangangailangan sa iyo. God, ipadama mo po sa kanila ang kapuspusan ng iyong banal na espiritu. Patuloy na pagpapala, anuman ang gawin ng kanilang mga kamay. Tapakan ng kanilang mga paa, mga nanay na tunay na naglalakad, Panginoon, dumadalaw sa mga may sakit, Panginoon, upang sila'y ipanalangin. God, palaguin mo po ang kanilang mga ministeryo. Mga ina, Panginoon, na patuloy na naglilingkod sa kanilang mga anak, sa kanilang mga asawa, maging sa kanilang mga magulang at kapatid. Patuloy, Panginoon, na ikaw po magbigay ng kagalakan at kapayapaan ng puso. Ano man ang kanilang ginagawa, Panginoon, ang kagalakan ng pagpupurit, pagsamba sa iyo ay huwag mawalay sa kanilang mga kaisipan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong gagawin sa buhay ng bawat ina, Panginoon. Sapagkat ikaw, Panginoon, ang patuloy na nagdaragdag ng buhay sa mga taong nagbibigay ng lakas, panahon at buhay para sa iyong mga salita. Salamat po, O Diyos, at patuloy kang magpala sa anumang pangangailangan ng iyong mga anak. Ito po ang aming dalangin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory be to God. Praise God. Hallelujah. Makakabalik na po kayo sa inyong upuan sa biyaya ng Panginoon. No, my life you have been faithful. No, my life you have been so good. And every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. No, my life you have been faithful. Hallelujah. Thank you, God.
every breath that I am able, for I will sing of the goodness of God. For I will sing of the goodness of God. And I will of the goodness of God. Hallelujah. Mabuti ang Diyos. Amen. Puri ng Panginoon. Let us all be a jacket and umbrella to people around us. Amen. Tayo po'y dadako sa isa pang mahalagang gawain. Ito po'y unang linggo ng buwan. Kaya atin pong kinikilala kahalagahan po ng sakripisyong ginawa ni Jesus dun sa krus ng Calvary. Because of what Jesus did on the cross of Calvary, karoon tayo ng pag-asa, buhay, pagliligtas din naman. Tinatanaw natin, in spite of pain, trials, and difficulties sa mundong ito, nangako si Lord. Nangako siya na Kanya tayong sasama sa piling niya magpakailanman. Di ba? Kung meron man jacket at umbrella ng buhay natin, si Jesus talaga yun. Yun ang higit sa lahat. Kaya sa panahon ng pagsubok, panahon ng problema, panahon ng bagyo, salamat, nandyan siya. Amen. Tayo po'y muling tumayo. Hawakan niyo po ang ating pong pagsasalu-saluhan. Pero bago natin pagsaluhan yan, pagtibayin natin ating pong ginagawa. Bagamat ito ulit-ulit nating binibigyan pansin at binabasa. Pero mahalaga po kasi ating pong binabasa. Inuunawa, pinapahalagaan. Binubulay-bulay ang mensaheng dala nito. Kasi hindi lang po ito isang ritual na gawain. Bagamat pwedeng mangyaring ritual. Kasi madalas natin ginagawa. Pero maganda po yung laging sariwa sa isip at kalooban natin ang dahilan kung bakit. What motivates us to do these things is so important, far beyond our activities. Yung reason ba behind, napakahalaga nun. Maaaring tama at magandang ating ginagawa, pero anong dahilan ito? Anong tumutulak sa atin para gawin ang bagay na yun? Sabi po rito, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon, ibinibigay ko naman sa inyo. Ito po'y turo ni Jesus, turo ng Diyos, hindi turo ng tao. Pinapaalala sa atin, turo ito ng Panginoon. Nung gabi siya'y pagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat, pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan, inihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Binanggit niya yung katawan na nagkadurog-durog. Remember Jesus. Nagsilbi siyang sakripisyo para sa ating lahat. Tayong dapat tumanggap ng palo, pero parang ginakita niya tayo, parin palo, siya tumanggap eh. He's our jacket, he's our umbrella. Yung sumpa na dapat taglay natin kasi nakasala tayo, kinover tayo ni Jesus na kanyang precious blood. Di po ba nakakatuwa na meron tayong Diyos na ano ang pagkukulang natin, ang makainanat, nandyan siya lagi. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Daging dariwa daw kada umaga. Ibig sabihin, laging magandang bagay ginagawa ng Diyos araw-araw. Pansin lang naman natin yun. Take note of that. Hindi nagkulang ang Diyos. Paalalahanan tayo, biyayaan tayo. Araw-araw daw, laging sariwa. Hindi bilasa. Gawin daw natin ito bilang pag-alaala sa Kanya. Habang hawak niyo po, ano po naalala ninyo? Kakain tayo mamaya. Hindi. Kundi si Jesus dapat. More than physical, spiritual message na dala nito. Ang sabi pa dyan, pagkatapos maghapunan, dumampot din siya ng tinapay, ng kopa at sinabi, itong kopang itong bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Pag sinabing tipan, pangako. Bakit napakalagang dugo ni Kristo? Sabi ng Bible, kung walang pagbububo ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Without shedding of blood, there is no forgiveness of sin. So kailangan talaga may mamatay. Kasi yun ang kinakailangan. Yun ang requirement for us to be forgiven. To cover our sin, there must be someone who will die, shed his blood
for the sake of our sins. And that's what Jesus did to us. Yan po ginawa ni Jesus para sa atin. Di po ba napakalaki yung pamagitan ng banal na dugo ni Kristo, nag-covers ito sa lahat ng sumpa. Sa pamagitan ng banal na dugo. Yung nagsilbing umbrella sa atin. Para hindi tayo patakan ng sumpa. Nagsilbing umbrella yung blood ni Jesus. Hallelujah. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Hawak niyo po yung kopa, ano naalala po ninyo? Lasa nito? Hindi po dapat. What motivates us to do these things is far greater than activities itself. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, pinapayag ninyo ang kamatayan ng hanggang sa kanyang muling pagparito. Take note, ang message pala nito ay hindi lang past, present, and even the future event. Alam niyo po ba, darating si Jesus? Para kanino? May pananabik po ba tayong salubungin siya? O busy na tayo sa mga bagay na nandito sa mundo? Concerned kasi tayo sa mga bagay na sa lupa kaysa sa mga bagay na panglangit. Mahalaga po. Kung dumating man si Jesus ngayon, sa araw na ito, anong damdamin po natin? Mahalaga po na sinusuri po natin yan. Kasi kung minsan, nakalimutan natin, the greatest love of all is to love God with all our heart, minds, and soul, and strength. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po. Muli mo pinapaalala sa amin. Nang gawain ito pang hindi lang simple isang gawain, kundi meron itong napakalagang mensahe na dapat hindi namin nakakalimutan, dapat ito po ay tunay na laging nananariwa sa aming isip at kalooban, O Diyos. Lord, salamat po. Salamat po sa sakripisyo yung ginawa, O Diyos. Salamat po sa buhay na yung inalay, alang-alang sa amin. Sa kabila ng aming pagkukulang, kasalanan na gawa at pagkahinaan, Lord, nandyan ka upang kami palakasin, patawarin at bigyan ng panibagong siglat buhay. Lord, ikaw po ang aming buhay. Lord, nawa ito'y maging makatotohanan sa bawat isa sa amin, na hindi lang isang kataga mula sa aming mga labi, kundi galing po sa aming puso at kabuturan na aming kalooban, Panginoon, ang katotohanan ng ikaw po ay aming Diyos at Panginoon ng aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Lord, naniniwala kami, Lord, ng sakripisyo mong ginawa sa krus ng Kalbaryo ay sapat upang kami maligtas. Sapagkat hindi nagkulang yung biyaya para sa amin. Ganon din, Lord, sapat ang yung pangako na darating araw, ikaw'y muling paparito, at sa iyong pagparito, Panginoon, kukunin mo kami upang makapili mo kami magpakailanman. Lord, napakabuti mo, napakadakila mo. Pero Lord, mawalay kagalakan namin kung hindi ka namin mahal, kung hindi na namin kinikilala, kung hindi ka namin pinapahalagan sa aming puso at kalooban, O Diyos. Hindi po mahalaga sa amin yung pagparito. Subalit kung ito'y mahalaga, mananabi kami, Panginoon, salubungin ka. Anumang araw, oras man dumating yung bagay na yun. Lord, salamat po, Panginoon, sa mga bagay na pagsasaluhan. Magsilbi po itong paalala sa amin lagi sa iyong buhay pagtitiwala sa iyo. Salamat po. Minsan pa sa pangalan na Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Amen at amen. Sama-sama po natin kainin. Sama-sama po natin inumin. Puri na Panginoon. Salamat, Lord. Mabuti ka sa amin. You may all be seated. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Tayo manalangin, mga kapatid. Wala kang katulad, O aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa iyong dakilang mensahe. Salamat, Panginoon, sa spiritual na pamilya na kung saan, Panginoon, na bawat isa sa amin ay po pwede magtulungan, Panginoon, nagapayan, magbigay ng panalangin sa isa't isa, mahalin, Panginoon, at paglingkuran ang bawat isa sa amin, Panginoon, O Diyos. Salamat po, O Diyos, patuloy namin hiling, O Diyos, ang iyong basbas sa kaloob mo, sa bawat isa sa amin, magamit namin ito, paglingkuran ka, habang pinaglilingkuran po namin ang bawat isa, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa biyayang ito. Salamat din po, Panginoon, sa patotoo, Panginoon, ni Pastor June, Panginoon, na siya man din, Panginoon, nakatanggap, Panginoon, ng kalinga, Panginoon, ng kagalingan, Panginoon, ng kalakasan sa pamagitan ng panalangin ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ganon din siya sa amin, Panginoon. Napakabuti mo at higit sa lahat, salamat sa paalala. We are never alone because we have a God who promised never to leave us and never to forsake us. Salamat po, napakabuti mo, Panginoon. Lord,
sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. Panginoon, patuloy namin hiling, Panginoon, ang iyong gabay at patnubay sa bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, maging ang aming trabaho, ang aming mga karamdaman. Hiling namin, Panginoon, ang kagalingan na lubos galing sa iyo, Panginoon. Panginoon, dahil ikaw ay makapangyarihan sa lahat, O Diyos. Ganon din po ang pag-iingat sa bawat isa, maging sa aming pamilya, mga kamag-anak namin, Panginoon, na hindi pa nakakilala. Hiling namin ang kaligtasan para sa kanila, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyo ang papuri, sa iyo ang kaluwalhatian, sa iyo ang pinakamataas sa pagsamba, Panginoon. Ito ang aming sama-sama panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Praise God. Taas po natin ating mga kamay sa Panginoon sa ating pong paglisan sa tanang ito ng Diyos. Taglayin ng bawat isa sa atin ang basbas at pagmamahal ng Diyos Ama. Biyaya at patuloy na pagliligtas, pagpapagaling at kalingan ng Diyos Anak at ang pag-ipisan, patnubay, patgabay ng Diyos Espiritu Santo ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless you. God bless you. God bless po. Magkamayan po tayo sa isa't isa. God bless po. Like that.